Sa handa ng pamilya, sinabi ng anak ng kuya ko, ang mga palamunin sa huli kumakain. At nagtawanan silang lahat. Ibinaba ko ang aking plato at lumabas. Noong gabing yon, nag-text si Itay. Kailangan ng negosyong investment mo. Sumagot ako, hindi na mauulit. Kinabukasan, isang abiso ang lumabas at ang kanilang mga halahak ay naging luha. Mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung saan ka nakikinig at anong oras dyan sa iyo ngayon. Sa pagpasok natin sa 2026, nais kong batiin ang lahat ng isang taon ng lakas at kalinawan. Sana'y patuloy ninyong suportahan ang channel na ito sa pagbabahagi natin ng mga kwento. Ang alinsaman sa rest house namin sa Tagaytay ay hindi lang dahil sa panahon. Ito ay isang atmosfera. Bumabalot ito sa ika-40 anniversary ng Roxas Logistics na parang basang kumot na lana, kinukulong ang amoy ng mamahaling pabango at ang kalansing ng mga kupang kristal sa mabigat na hangin. Gumastos ang mga magulang ko, sina Jose at Celia, ng 3 milyong piso para gawing isang showroom ng kanilang tagumpay ang Harden. Mga puting tolda, isang string quartet na pinapapawisan sa kanilang mga tuksedo, at sapat na pagkaing dagat para pakainin ng isang maliit na hukbo. Ito ay ang pinakamainam na pagpapakitang gilas. Isang entablado na idinesenyo upang kumbinsihin ang mga investor na ang kumpanya ay umuunlad, kahit na alam kong kabaligtaran ang sinasabi ng mga numero. Nakatayo ako sa gilid, hawak ang isang baso ng maligamgam na tubig. Yan ang lugar ko sa pamilya, palaging nasa gilid. Mahalaga para sa bilang, ngunit hindi kasali sa usapan. Ang kuya kong si Miguel, ang Chief Operating Officer, ang bida malapit sa open bar. Nakasuot siya ng ternong mas mahal pa sa una kong sasakyan, tumatawa ng malakas sa isang biro ng isang potensyal na kliyente. Ang kanyang asawa, si Bianca, ay nakatayo sa tabi niya. Ang ngeti ay nakapako at maningning. Naghanap sa mga tao ng mas importanteng kausap. Gutom na ako. Hindi pa ako kumakain mula almusal. Dahil ginugol ko ang umaga sa pag-aaral ng mga portfolio adjustments para sa aking mga tunay na kliyente. Yung mga nakakaalam na namamahala ako ng 10 bilyong pisong assets. Hindi ang pamilya ang tingin sa akin ay isang hamak na tagatala. Naglakad ako patungo sa mga mesa ng buffet. Kahanghanga ang handa. Lechon, mga talabang nakahain, at tore-toreng sugpo. Kukuha na sana ako ng plato. Doon humarang sa akin si Marco, ang 12 taong gulang na anak ni Miguel. Hindi niya ako nabunggo, hinarangan niya ako. Nagbantay siya sa mga sugpo na may nisi na kopya ng kanyang ama. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pahintulot na maging malupit na nakuha niya mula sa mga nakatatanda sa paligid niya. Sabi ni Daddy, ang mga palamunin sa huli kumakain, anunsyo niya. Hindi ito pabulong, umalingaw-ngaw ito sa mahinang tugtog ng string quartet. Ilang bisita sa malapit ang lumingon. Tumingin ako lampas kay Marco, kay Miguel. Narinig ito ng kuya ko. Tumingin siya diretso sa akin, uminom ng kanyang scotch at naumisi. Hindi niya sinaway ang kanyang anak, hindi siya humingi ng tawad. Pinatunayan niya ito sa kanyang pananahimik. Ang mga magulang ko, na nakatayo 10 talampakan ng layo, ay biglang naging abala sa pagtingin sa mga bulaklak. Hindi guminto ang oras, ngunit nagbago ang pananaw ko. Hindi ko naramdaman ang hapdi ng luha o ang pamumula ng hiya na karaniwan kong nararamdaman. Sa halip, naramdaman ko ang isang malamig at nakakatakot na kalinawan. Iniisip ng mga tao na ang trauma sa pamilya ay isang biglaang pagkasira, isang pangyayari na dudurog sa lahat. Hindi. Ito ay isang bank account. Sa loob ng 31 taon, nagdeposito ako sa isang bangko ng pagpaparaya. Idineposito ko ang aking pananahimik nang kinalimutan nila ang aking pagtatapos. Idineposito ko ang aking dignidad nang kinutya nila ang aking nakakainip na trabaho. Idineposito ko ang aking pride sa tuwing tinatrato nila ako na parang isang obligasyon na hindi nila maiwasan. Nagbabayad ako ng interes sa kanilang kawalan ng respeto. Sa pag-aakalang balang araw, kung sapat na ang aking naibayad, mabibili ko ang kanilang pagmamahal. Ngunit habang tinitingnan ko ang isang batang nang iinsulto sa akin na kamukha ng aking kapatid, napagtanto kong puno na ang libro de kwenta. Overdrawn na ang account. Wala nang matitirang credit. Hindi ako nalungkot. Natapos na lang ang pagnenegosyo ko sa kanila. Naintindihan ko, mahina kong sabi.
Maingat kong ibinalik ang walang lamang plato sa salansan. Hindi ko tiningnan si Miguel. Hindi ko tiningnan ang aking mga magulang. Tumalikod ako at naglakad patungo sa gate sa gilid. Isabel, huwag kang OA, sigaw ni Bianca, matinis ang boses. Bata lang yan. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Ang tunog ng graba sa ilalim na aking takong. Isang kasiyasyang huling tunog. Nilagpasan ko ang valet, ang mga hanay na mamahaling sasakyan, at sumakay sa aking simpleng sedan. Naupo ako sandali sa katahimikan. Ang aircon ay tumatama sa pawis sa aking leeg. Tiningnan ko ang aking telepono. Walang missed calls, walang text na nagtatanong kung okay lang ako. Tanging ang katahimikan na dati ko nang kilala. Pinaandar ko ang sasakyan at umalis. Hindi lang ako umalis sa isang handaan. Nagmamaneho ako patungo sa pinakamalaking transaksyon ng buhay ko. Ang bangko ng trauma ay sarado na at bukas, sisingilin ko na ang utang. Ang aking apartment ay 40 minuto ang layo mula sa rest house. Ngunit parang nasa ibang planeta ito. Isa itong penthouse sa Bonifacio Global City. Binili ng cash 3 taon na ang nakalipas. Malamig at malinis ang hangin. Amoy lemon verbena at katahimikan. Walang mga litrato ng pamilya sa dingding. Tanging modernong sining at ang kumikinang na skyline ng lungsod sa mga bintanang mula sahig hanggang kisame. Ito ang santuwaryo na binuo ko gamit ang perang, akala nila'y wala ako. Sa trabahong akala nila'y hindi ko kaya. Hinubad ko ang aking takong at nagsali ng isang basong tubig. Hindi nang inghinig ang aking kamay. May tawag ang mga sosyolohista sa mga kapatid na tulad ko. Tinatawag kaming salaming anak. Kami ang mga ipinanganak na malusog sa pamilyang abala sa isang sakiting anak o sa aking kaso, ang ipinanganak na may kakayahan sa isang pamilyang abala sa isang golden child. Hindi kami sira kaya hindi kami inaayos. Hindi kami makintab kaya hindi kami ipinaparada. Kami ay salamin lamang, transparent, may silbi. Tinitingnan para makita ang mga bagay na tunay na mahalaga. Sa loob ng 31 taon, tumingin ang aking mga magulang sa akin para hangaan si Miguel. Si Miguel na 2 beses bumagsak sa bar exam. Si Miguel na kailangan ng titulong Chief Operating Officer para maramdamang importante siya. Pinakintab nila siya hanggang sa kuminang. Hindi napapansin na ako ang instrukturang sumusuporta sa estante. Ang akala nila ay isa akong portfolio assistant o clerk. Isang boring na tagatala na nagbabalanse ng mga tseke. Ang totoo, ako ay isang senior portfolio manager para sa isang pribadong wealth firm. Hindi ako nagbabalanse ng mga tseke. Nagre-restructure ako ng mga ari-arian. Hindi libo-libo ang hinahawakan ko. Bilyon-bilyon. Ang personal kong yaman ay higit sa 1 bilyong piso na ipon sa pamamagitan ng agresibong high-risk trading noong ako'y nasa 20 anyos. Ngunit ang pinakamalaki at pinakamasamang trade ng buhay ko ay ang Roxas Logistics. Umupo ako sa aking desk, ang lamig na mahagani sa aking mga daliri. Binuksan ko ang aking laptop. Nagliwanag ang screen. Ipinapakita ang mukha ng babaeng hindi nila kilala. 5 taon na ang nakalipas, ang Roxas Logistics ay halos bangkarot na. Sobra-sobrang inutang ng aking ama, si Jose, sa mga truck para bilhan si Miguel ng isang magarang headquarters sa syudad. Sinigil na ng mga bangko ang mga utang. Ilang araw na lang at i-liquidate na sila. Naalala ko ang hapunan kung saan umiyak ang aking ama sa kanyang scotch, takot sa kahihiyan. Hindi ko kayang panoorin silang bumagsak. Ako ang salaming anak. Ang tungkulin ko ay panatilihing buo ang mga bagay. Kaya, gumawa ako ng isang shell company, ang Fortaleza Capital, sa pamamagitan ng isang abogado. Lumapit ako sa kanila bilang isang hindi kilalang angel investor. Nag-inject ako ng 300 milyon ng sarili kong pera sa kumpanya. Binayaran ko ang masasamang utang. In-upgrade ko ang mga truck. Iniligtas ko sila. Bilang kapalit, kinuha ng Fortaleza Capital ang 37% ng kumpanya at isang tahimik na pwesto sa board. Hindi sila nagtanong kung sino nasa likod nito. Masyado silang abala sa pagdiriwang ng kanilang galing sa pagnenegosyo. Kinuha nila ang pera, pinuri ang kanilang mga sarili, at bumalik sa pagtrato sa akin na parang muebles. Tumingin ako sa orasan. 9:30 ng gabi. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula kay Jose.
Isabel, kailangan nating mag-usap bukas. Over budget ang pagpapalawak ng fleet. Baka kailanganin natin ng maliit na personal na pautang para matagalan hanggang sa susunod na quarter. Pamilya ang natutulungan. Tinitigan ko ang screen. Isang bridge loan pa sa ibabaw ng 300 milyon na hindi nila alam na naibigay ko na. Hindi nila gusto ng anak na babae. Gusto nila ng provider ng pera. Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang aking secure email at kumuha ng bagong mensahe para kay Ate. David Reyes, ang aking abogado at ang mukha ng Fortaleza Capital. Subject: Broxas Logistics Liquidity Event. David, epektibo ka agad. Gagamitin ng Fortaleza Capital ang opsyon nito sa ilalim ng Seksyon 4 para po ng shareholder agreement. Formal naming hinihiling ang isang buong buyout na aming 37% stake sa kasalukuyang market value. Kung hindi nila maibigay ang pera sa loob ng 30 araw, simulan ang forced sale clause. Walang puwang para sa negosasyon. Ituloy mo. Pinindot ko ang send. Ang tunog ng email na umalis sa aking outbox, ang pinakamahinang tunog sa silid. Ngunit alam kong babagsak ito na parang bomba. Ang salaming anak ay hindi na invisible. Ako na ngayon ang pinakamalaking problema sa kanilang buhay. Kinabukasan, ang abiso mula sa Fortaleza Capital ay dumating sa inbox ng aking ama, eksaktong 9:00 ng umaga. Hindi nagsayang ng oras si David. Ang sulat ay isang obra maestra sa pagiging direkta. Simpleng sinabi na ang minority shareholder ay ginagamit ang kanilang karapatan. Ang Rojas Logistics ay may 30 araw upang maglabas ng 800 milyon na cash para bilhin ang stake o ang buong kumpanya. Ay ibebenta sa pinakamataas na bidder. Nasa opisina ako. Sinusuri ang isang merger para sa isang tech client nang magsimunang mag-vibrate ang aking telepono. Hindi ko ito sinagot. Hinayaan ko itong mag-vibrate sa ibabaw ng mahogany desk, isang ritmikong paalala na nagsimula na ang kaguluhan. Tanghali, tinawagan ko si David. Gulo dito, sabi ni David, kalmado at professional ang boses. 5 beses akong tinawagan ng ama mo sa loob ng 1 oras. Sinasabi ng ito isang hostile act. Hinihingi niyang malaman kung sino ang investor. Sinabi ko sa kanya na mas gusto ng investor na manatiling tahimik ayon sa orihinal na kasunduan. Ipinaalala ko rin sa kanya na ang kontratang pinirmahan niya 5 taon na ang nakalipas, yung hindi niya binasa ng mabuti dahil abala siya sa pagdiriwang ay hindi matitinag. Pinihit ko ang aking upuan para tumingin sa labas sa siyudad. May pera ba sila? Wala, ni malapit. Ang pera nila ay nakatali sa mga proyektong pamporma ni Miguel. Sinubukan nilang tawagan ang kanilang linya ng kredito sa bangko kanina. Pinigilan sila ng bangko. Mukhang ang tsismis ng isang forced sale ay napapraning sa mga nagpapautang. Ibinaba ko ang telepono. Nakalatag na ang bitag. Na-corner na sila. At tulad ng anumang hayop na nakulong, sasalakayin nila ang pinakamalapit na target. 2:00 ng hapon, tinawagan ako ng aking ama. Sinagot ko ito ngayon. Isabel, sabi niya, ang boses ay pilit. Nanginginig sa stress na pilit niyang itinatago. May sitwasyon kami sa kumpanya. Isang maliit na isyong administratibo sa isang investor. Isang maliit na isyong administratibo. Malapit na niya mawala ang lahat at nag-iimbento pa rin siya ng kwento. Abala ako, tay. Anong kailangan mo? Kailangan namin ng bridge loan, sabi niya. Pansamantala lang. Mahirap kausap ang investor at kailangan namin magpakita ng pera sa bangko para umurong sila. Kailangan namin ng 30 milyon ngayon. Ang kapal na mukha niya ay nakamamangha. Humingi siya sa akin ng pera para labanan ako. Gusto niyang gamitin ang sarili kong puhunan para pigilan akong kolektahin ang sarili kong equity. Hindi ko magagawa yan, tay, sabi ko. Walang emosyon ng boses. Anong ibig mong sabihin na hindi mo kaya? May trabaho ka dyan sa syudad, may ipon ka. Pinag-uusapan natin dito ang pamana ng pamilya Isabel. Si Miguel ay halos mabaliw na. Kung hindi natin ito aayusin, ang kinabukasan ng kanyang mga anak na nakataya. Ayan na, ang mga anak ni Miguel. Si Marco, ang batang nagbantay sa mga sugpo, ang pamana ng kawalang galang. Wala akong 30 milyong piso na ipapahiram sa inyo, pagsisinungaling ko. At kahit meron, hindi ko ito ipapahiram sa isang lumulubog na barko. Lumulubog na barko! Tumaas ang boses niya, nahuhulog na ang maskara. Ang kapal ng mukha mo! Kami ang nagtayo nito!
Ibinigay namin sa iyo ang lahat. Napaka makasarili mo, Isabel. Ang pamilya ay nagdadamayan sa panahon ng krisis. Hindi natin iniiwanan ng isa't isa. Matagal na niya akong iniwan, Tay, sabi ko. Hindi niya lang napansin dahil may pakinabang pa ako. Ibinaba ko ang telepono. 10 minuto ang lumipas. Isang notifikasyon ang lumabas sa aking social media. Si Bianca, ang hipag ko. Isang larawan nila ni Miguel na mukhang stressed pero matapang. May caption na, "Sa mahihirap na panahon, lumalabas ang tunay na katapatan." Nakakalungkot kapag ang mga taong inaasahan nung maaasahan ay nakakalimot kung saan sila nanggaling. #pamilya muna, #peking tao. Hindi ako nagalit. Hindi ko naramdaman ang pagnanais na magkomento o ipagtanggol ang sarili ko. Naramdaman ko lang ang isang malamig na pagpapatunay. Hindi nila pinag-isipan ang kanilang mga pagkakamali. Doble pa nilang ipinipilit ang kanilang karapatan. Tunay nilang pinaniniwalaan na ang papel ko sa mundo ay tustusan ng kanilang kayabangan. Wala silang ideya na ang peking tao na kanilang iniinsulto ay ang tanging taong makapagliligtas sa kanila. At kagagawan niya lang na hayaan silang malunod. Ang 30 araw na orasan ay tumatakbo at ako ang may hawak ng stopwatch. Ang 30 araw ay lumipas sa isang iglap ng tumitinding desperasyon. 7 beses akong tinawagan ng aking ama. 2 beses na nagpakita si Miguel sa aking kondominium, ngunit hindi siya pinapasok ng gwardiya. Pinanood ko mula sa aking balkonahe habang sumisigaw siya sa kanyang telepono, pabalik-balik sa bangketa na parang tigre sa hawla. Naisip ko siyang kinakalkulang halaga ng kanyang mga terno laban sa halaga ng kanyang mortgage. Napagkatanto sa unang pagkakataon na hindi uubrang matematika kung wala ang company credit card. Sa wakas, dumating ang deadline. Nabigo silang makalikom ng pondo. Na-trigger ang for sale clause. Mabilis na kumilos ang Fortaleza Capital. Ipinatupad nila ang pagbebenta ng Rojas Logistics sa isang private equity firm, isang walang awang grupo na kilala sa pagtanggal ng mga asset at pag-maximize ng kahusayan. Tapos na ang usapan. Napirmahan na ang mga papel. Ang aking 37% stake ay naging 700 at 60 milyon. Ngunit may isang huling bagay pa. Ang closing meeting ay naka-schedule ng 10:00 ng umaga sa headquarters ng Fortaleza sa ika-42 palapag. Ipinatawag ang aking pamilya upang isuko ang mga susi ng kaharian. Sinabi sa akin ni David na inaasahan nilang makilala ang mga walang mukhang investor upang pag-usapan ang kanilang mga exit package. Akala nila ay papasok sila sa isang karaniwang corporate handover. Nagkamali sila. Dumating ako ng 9:50. Nakasuot ako ng itim na suit, ang buhok ko ay nakatali ng mahigpit. Mukha akong eksaktong pating na naging ako. Ang receptionist, na alam kung sino ako, ay tumango at pinapasok ako. Pumasok ako sa boardroom. Nandun ng aking pamilya. Nagsisiksikan sa dulong bahagi ng mahabang mahogani na mesa. Mukhang maputla si Jose, bagsak ang mga balikat. Namumula ang mukha ni Miguel, nagtatalo sa pabulong na boses kay Bianca. Si Celia naman ay nakatingin sa bintana, mukhang tulala. Nang magsara ang pinto sa likod ko, lahat sila ay napatingin. "Isabel?" tanong ni Miguel. Ang boses ay may halong pagkalito at inis. "Anong ginagawa mo dito? Pribadong pulong ito. Bawal ka rito." "Sa totoo lang," sabi ko. Ang boses ko'y tumatago sa silid na parang scalpel. Ako lang ang kailangan narito. Naglakad ako sa ulo ng mesa. Hinila ko ang silya, ang sili ng chairman, at umupo. Katahimikan. Ganap na nakakasukang katahimikan. "Ano to?" bulong ni Jose. Tumingin siya mula sa akin hanggang kay David na nakatayo sa tabi ng bintana na may hawak na folder. "Ito," sabi ko. "Ang liquidity event na hiniling ninyo." "Hindi ko maintindihan," sabi ni Celia, nangihinig ang boses. Ako, pagtatapos ko. Ako noon pa man. Ang 300 milyon na nagligtas sa kumpanyang ito, 5 taon na ang nakalipas, akin yon. Ang puhunan ginamit ninyo para bumili ng mga bagong truck, akin. Ang sahod na binayad mo sa sarili mo, kuya, habang kinukutya ang boring kong trabaho, akin. Tumayo si Miguel, marahas na kumaskas ang kanyang silya sa sahig. "Nagsisinungaling ka, isa ka lang portfolio manager. Wala kang ganyang kalaking pera." "Umupo ka, kuya," sabi ko. Hindi ko itinaas ang aking boses, hindi ko kailangan.
Ang otoridad sa aking tono iganap. Kumurap siya, natigilan, at dahan-dahang umupo. Namahala ako ng mga high-risk assets sa loob ng 1 dekada, sabi ko. Nagbuo ako ng yaman habang kayo ay nagbubuo ng isang palabas. At nang kailangan ninyo ng tulong, tinulungan ko kayo ng palihim dahil alam kong kung malalaman ninyong ako ito, hindi ninyo rerespetuhin ang pera. Ituturing ninyo itong allowance. Binuksan ko ang folder sa harap ko. Pero hindi ninyo rin ito nirespeto. Tinrato ninyo ang puhunan ko na parang personal na alkansya. At nang ininsulto ninyo ako ng harapan sa harap ng inyong anak, sinira ninyo ang tanging kontratang mahalaga. Pamilya tayo, pakiusap ni Jose. Basa ang mga mata. Isabel, pakiusap. Maayos natin ito. Kaya natin. Hindi ito personal, Jose, sabi ko. Ginagaya ang mga salitang ginamit niya ng libu-libong beses para baliwalain ang aking nararamdaman. Negosyo lang ito, at tapos ng negosyo. Nabenta na ang kumpanya. Pumasok na ang pera sa account ko kaninang umaga. Nabenta? Bulalas ni Bianca. Pero paano ang trabaho ni Miguel? Paano ang mga share namin? Ang mga share ninyo ay bibilhin sa mas mababang halaga dahil sa utang. Malamig kong sabi. At tungkol sa inyong mga trabaho, magsasagawa ng buong restructuring ang mga bagong may-ari. Sa tingin ko, ang posisyon ng Chief Operating Officer na walang ginagawa ang unang mawawala. Tumayo ako. Tiningnan ko sila. Tiningnan ko sila ng mabuti. Ang golden child, ang narcissist, ang enabler. Mukha silang maliliit. Mukha silang takot. Mukha silang eksaktong mga taong kalalabas lang na mas mahalaga pa ang mga mueble sa silid kaysa sa kanila. Tapos na ang pulong, sabi ko. Tumalikod ako at lumabas. Hindi ako lumingon. Hindi ko kailangan. Ang tunog ng pag-iyak ng aking kapatid ang tanging closing statement na kailangan ko. Ang katahimikan sa boardroom ay mabigat. Tanging ang ugong na air conditioning ang bumabasag dito. Ang aking pamilya ay nakaupo na parang paralisado. Pinoproseso ang katotohanan ang kanilang ginawang tuntungan ay ang kanilang may-ari, ang kanilang bangko at ang kanilang berdugo. Ngunit nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mata. Ang gulat ay nawawala. Napapalitan ng isang desperado at sakim na pagkalkula. Nagko-compute sila. Kitang-kita ko ito sa mukha ni Miguel. Iniisip niya, okay, nawala ang kumpanya, pero nabenta ito ng 700 at 60 milyon. Ang 15% parte ko ay halos 100 at 14 na milyon. Makakapagsimula ako ulit. Pwede pa rin akong maging mayaman. Inayos na aking ama ang kanyang kurubata, sinusubukang bawiin ng kaunting dignidad. Kung gayon, pagtikim niya. Kung tapos na ang bentahan, dapat natin pag-usapan ang pamamahagi ng kita. Ipagpalagay kong sisimulan ng mga wire transfer ngayon. Sumandal ako sa silya ng chairman. Pinag-cruise ang aking mga daliri. Diyan tayo papunta sa pangalawang item sa agenda. Ang transisyon. Transisyon? Tanong ni Bianca, matinis ang boses. Sabi mo na benta ng kumpanya. Gusto lang namin ng mga cheque namin. Ang mga bagong may-ari, ang private equity firm, ay may mahigpit na mga requirement. Mahinangan kong paliwanag. Kailangan nila ng malinis na papeles, walang masamang ari-arian, walang hindi maipaliwanag ng mga utang. At para masiguro ito, nagtalaga sila ng isang external transition controller para i-audit ang mga libro bago ilabas ang anumang huling bayad. Sino ang controller? Tanong ni Jose. Naminingkit ang mga mata. Ako, sabi ko. Inilapag ko ang isang bagong salansa ng mga file sa mesa. Hindi ito mga legal na kontrata ngayon. Mga expense report ito. Taon-taon. Sa nakalipas na linggo, nagsagawa ako ng forensic audit sa mga gastos ng Rojas Logistics, sabi ko. At may nakita akong mga interesanteng bagay. Binuksan ko ang unang folder. Kuya Miguel, magsimula tayo sa'yo. Noong nakaraang taon, nag-charge ka ng 4 na milyong piso sa company card para sa client development sa Balesen. Namutla si Miguel. Yon ay isang retreat para sa strategy. Walang mga kliyente sa Balesen, kuya, sabi ko. Walang emosyon ng boses. Nandun lang kayo ni Bianca at isang 5-star resort. Yun ay klasipikado bilang embezzlement. Binaling ko ang pahina. At ang company vehicle lease, isang luxury SUV para kay Bianca. Hindi siya nagtatrabaho para sa Rojas Logistics.
Yun ay isa pang 70,000 piso kada buwan sa maling paggamit ng pondo. Kailangan namin ng ligtas na sasakyan para sa mga bata, nanginginig na sabi ni Bianca. Kung gayon, dapat kayong nagbayad, sagot ko. Bumaling ako sa aking ama. Nakatitig siya sa mesa, ayaw akong tingnan. Jose, mga consulting fee na binayaran sa isang shell company na nakapangalan sa'yo, 12 milyong piso sa loob ng 3 taon. Dagdag pa ang membership sa country club. Dagdag pa ang mga business dinner na lagi natataon sa anibersaryo ninyo. Ako ang nagtatrato ng kumpanyang ito, sigaw niya, hinampas ang mesa. May karapatan ako sa mga benepisyo. May karapatan ka sa sahod. Pagtatama ko sa kanya. Wala kang karapatang tratuhin ng pondo ng kumpanya bilang personal na alkansya. Lalo na humihingi ka sa mga investor ng pautang para manatiling bukas ang ilaw. Isinara ko ang file. Ang tunog ay umalingaw-ngaw na parang putok ng baril. Ito ang sitwasyon, sabi ko. Ang private equity firm ay may clawback clause. Lahat ng maling ginamit na pondo ay dapat bayaran bago maipamahagi ang anumang equity. Kinalkula ko ang kabuang hindi autorisadong paggastos ninyong 3 sa nakalipas sa 5 taon. Medyo malaking halaga ang lumabas. Kumuha ako ng isang gunting mula sa desk organizer. Inabot ko ang maliit na tumpok ng mga corporate credit card na nasa gitna ng mesa, ang mga simbolo ng kanilang estado, kanilang kapangyarihan, kanilang kakayahang mamuhay nang hindi nila pinaghirapan. Kapag ibinawas natin ang utang ninyo sa kumpanya mula sa halaga ng inyong mga share, sabi ko habang kinukuha ang platinum card ni Miguel, ang balanse ay 0. Pinutol ko ang card sa gitna. Snip, sa totoo lang, pag-aamyenda ko, habang kinukuha ang card na aking ama. Medyo negatibo pa, pero dahil mabait ako, kakalimutan ko na ang kulang. Snip, iniiwan mo kami na walang-wala, bulong ni Miguel. Mukha siyang batang nabitiwan ng kanyang ice cream. Pero ang bahay, ang tuition, nagastos na namin sa isip namin ng bayad. Kung gayon, gumawa kayo ng masamang investment, sabi ko. Walang bayad, walang milyon-milyon. Tangi ang utang na naipon ninyo habang nagpapanggap na mayaman. Pinagsama-sama ko ang mga piraso ng plastic. Gusto niyo magpatakbo ng isang family business? Sabi ko sa kanila. Pero nakalimutan ninyo ang pinakamahalagang tuntunin sa negosyo. Kailangan ninyong bayaran ang inyong kinukuha. Pinanood ko silang gumuho. Hindi ito isang biglaang pagbagsak tulad ng isang gusaling pinasabog. Ito ay isang mabagal at masakit na pag-anod patungo sa katotohanan. Si Miguel ang unang bumigay. Tinitigan niya ang mga piraso ng kanyang platinum card sa mahogany na mesa. Nanginginig ang mga kamay. Ang lalaking umisi sa akin sa handaan na nagturo sa kanyang anak na ang mga palamunin ay sa huli kumakain ay wala na. Ang pumalit ay isang takot na batang hindi alam kung paano uwi at sasabihin sa kanyang asawa na kanselado na ang lease sa SUV. Iwanan ako ni Bianca, bulong niya. Ang mga salita ay tumatagas mula sa kanya. Kung wala akong pera, kukunin niya si Marco at aalis. Tumingin ako kay Bianca, hindi niya ito tinutulan. Nakatitig lang siya sa dingding. Maputla ang kanyang muka, kinakalkula ang sarili niyang kaligtasan. Hindi niya ito inaalo. Inilalayo na niya ang sarili sa kabiguan. At nariyan si Jose, ang aking ama. Ang patriarka na nagtayo ng isang kaharian sa utang at pagyayabang. Napaupo siya sa kanyang silya, biglang tumanda. Nawala ang pamumula sa kanyang muka, naging kulay abo at malambot. Isabel, paos niyang sabi, hindi mo maaring gawin ito. Ako ang chairman. Ikaw ang chairman dati, pagtatama ko. Ngayon, isa kang liability. May konsepto sa psikolohiya na tinatawag na narcissistic injury. Nangyayari ito kapag ang isang taong may labis na pagtingin sa sarili ay humaharap sa isang katotohanang sumasalungat sa kanyang delusyon. Hindi lang ito pagkabigo. Ito ay isang ganap na pagkasira ng isip. Sa loob ng 30 taon, binuo ng aking pamilya ang kanilang pagkakakilanlan sa isang simpleng pundasyon. Sila ang mga hari at ako ang alipin. Sila ang tagumpay, ako ang kabiguan. Sa pagbubunyag ko na ako ang arkitekto ng kanilang kaligtasan, hindi ko lang kinuha ang kanilang pera. Sinira ko ang kanilang katotohanan. Hindi nila ito maproseso. Nag-short circuit ang kanilang mga utak dahil ang hierarkiya na kanilang sinamba ay biglang binaligtad. Hindi sila umiyak dahil nasaktan nila ako. Umiyak sila dahil napagtanto nilang ako, lang ang may tunay na kapangyarihan at ginugol nilang mga dekada sa pagdura sa akin. Pakiusap, bulong ni Jose.
Inabot niya ang isang nangiinig na kamay, sinusubok ang hawakan ng aking braso. Bigyan mo lang kami ng transition period. 6 na buwan lang. Hayaan mo kaming itago ang mga card. Hayaan mo kaming humanap ng paraan. Babayaran ka namin, pangako. Nakakaawa. Ang lalaking nagbanta na puputulin ng aking tuition, na binaliwala ako sa mga handaan, na tinrato akong parang multo, ay nagmamakaawa ngayon sa akin para sa isang credit line. Tiningnan ko ang kanyang kamay. Hindi ako umiwas. Hindi lang ako kumibo. Wala akong naramdaman. Ang natira na lang ay isang malalim na awa. Napakaliit nila. Kung wala ang kanilang mga gamit, kung wala ang mga company car at country club membership at mga titulo, sila ay mga walang lamang kabibe. Hindi ko maibibigay sa iyo ang transition period, Tay, mahinawan kong sabi. Dahil gagastusin mo lang yan sa pagpapanggap na nananalo ka. Wala ka nang ibang alam gawin. Tumayo ako. Kinuha ko ang aking mga file, ang ebidensya ng kanilang kasakiman at ng aking kakayahan. Saan ka pupunta? Tanong ni Miguel, tumataas ang panik sa kanyang boses. Isabel, teka, anong gagawin namin? Kayong bahala dyan, sabi ko. Naglakad ako papunta sa pinto. Sa likod ko, narinig kong humagulgol ang aking ama. Isang magaspang at basag na tunog. Isabel, sigaw niya. Ama mo ako. Huminto ako na ang kamay ay nasa hawakan. Hindi ako lumingon. Alam ko, sabi ko. At yun ang dahilan kung bakit tinatanggal na kita. Binuksan ko ang pinto at lumabas sa malamig at tahimik na pasilyo. Iniwan ko sila sa boardroom, kasama ang mga putol na plastik at ang mga guho ng kanilang ego. Ang hangin dito sa labas ay mas malinis. Lasang kalayaan. Nagsara ang deal pagkalipas ng 3 araw. Pumasok ang wire transfer sa aking account noong 9:00 ng umaga. Sakto. 760 milyon. Ito ay isang nakakagulat na numero. Sapat para bumili ng isang fleet ng mga yate o isang pribadong isla. Ngunit wala akong binili sa mga iyon. Bumili ako ng bahay. Isang maliit na modernong bahay na nakatago sa kabundukan ng Rizal. 2 oras sa hilaga ng lungsod. At isang buong buhay ang layo mula sa alinsangan ng Tagaytay. Wala itong guest room para sa mga walang utang na loob na kamag-anak. Wala itong bulwagan para sa mga mapagpanggap na handaan. Meron lang itong malawak na beranda kung saan maari kong inumin ang aking kape sa katahimikan, nakikinig sa hangin sa mga puno sa halip na sa mga bulungan ng mga taong mababa ang tingin sa akin. Isang buwan pagkatapos ng bentahan, isang sulat ang dumating. Isinulat ito sa murang papel. Ang letterhead ng Roxas Logistics ay isang bagay na ng nakaraan. Galing ito kay Jose. Isabel, nakasulat dito. Nakikita ko na ngayon na ikaw ang sumusuporta sa amin. Patawad. Nalaman ko lang ang iyong halaga ng kailangan ko na itong bayaran. Binasa ko ito ng isang beses. Hindi ako nakaramdam ng pantatagumpay o kurot ng konsensya. Naramdaman ko lang na tapos na. Tinupi ko ang sulat at inilagay sa isang drawer, kasama ang mga lumang tax return at mga expired na warranty. Hindi ako sumagot, hindi ko kailangan. Kompleto na ang transaksyon. Noong gabing iyon, nagluto ako ng simpleng hapunan, inihaw na salmon at asparagus. Umupo ako sa aking mesa, nakatingin sa mga bundok na nagiging kulay ube sa takip silim. Walang kailangang pagsilbihan, walang hinihintay, walang haharang sa akin sa mesa. Kumagat ako. Perpekto ang lasa. Ang palamunin, nauuna ng kumain. Sa wakas. Kung ikaw ay naging tagasalo ng pamilya habang sila mismo ang sumisira sa'yo, ibahagi mo ang kwentong ito at sabihin mo sa comments kung anong sandaling nagpasya kang isara na ang iyong libro de kwento.